Dahil sa takot, sa wakas ay napagtanto ng mga bata na ang tunay na kalaban na binanggit ni Light ay hindi ang mga lobo, kundi isang higanteng mantis na may 4 na side. Gulat na gulat ang mga bata, at nagtaka kung paano lumitaw ang mantis gayong ang species nito ay naubos mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Habang naghahanda ang mga bata na tumakas mula sa halimaw, tinanong sila ni Light kung maaari niya itong hulihin para sa kanyang sarili. Napansin ni Nemumu na ang mga mantis ay level 500, at pinaalis ng mga bata ang kanilang grupo, iniisip na masyadong malakas ito para sa kanila. Di nagtagal, sumugod ang mantis sa kanila at pinangunahan ni Gold ang pag-block sa pag-atake nito. Matapos makipagpalitan ng atake sa mantis, napagtanto ni Gold na hindi ito isang kalaban na dapat maliitin. Pagkatapos ay gumamit si Light ng isang spell ng arrow na may apoy laban dito, ngunit na-reflect nito ang palaso gamit ang matigas nitong scythe. Sa panunood ng labanan, hiniling ng pinuno ng mga bata sa kanyang salamangkero, si Mia, na tumulong, ngunit sinimulan nitong magtaka kay Light dahil nagcast ito ng spell ng walang anumang incantation. Sinabihan niya itong mag-focus sa pagtulong sa kanila, ngunit tiniyak sila ni Gold na magiging maayos siya. Naghahanda na sa laban, sinabihan niya ang mga bata na magbigay pansin habang pinagsasama niya ang atake at depensa upang talunin ang mantis. Habang naririnig ang mga salita ni Gold, inatake siyang muli ng mantis upang simulan ang laban. Madaling hinarang ni Gold ang atake nito gamit ang kanyang kalasag, nabasag ang side nito mula sa rebound. Sinamantala ang pagkabigla nito, nagmadali niyang hiwain ang isa sa mga binti ng mantis. Sunod, nagpasya si Light na siya na ang magpasikat, at pinakawalan niya ang sunod-sunod na mga palasong apoy na bumubulusok patungo sa mantis. Habang sinusubukan nitong ilihis ang mga atake, ang mga palaso ay nag-curve at umiwas sa mga side nito, na tumutusok sa likod ng halimaw. Humanga si Mia habang kinontrol ni Light ang mahigit 30 homing arrows, tinipon ang mga ito upang sirain ang mantis. Dahil sa labis na pagkalito, tumakbo ang halimaw upang protektahan ang sarili. Gayunpaman, pinigilan ni Light ang kawawang insekto gamit ang isang firewall, kaya tumalon ito sa ibabaw ng apoy upang lumipad palayo. Sa wakas, tumalon si Nemumu sa mantis, na madaling nakarating sa mas mataas na taas. Hawak ang kanyang mga punyal, hiniwa niya ito sa isang atake, na nabasag ito sa mga piraso. Habang si Nemumu ay mayabang sa kanyang nagawa, kinukutsa siya ni Gold dahil sa pag-arte niya na parang bata. Habang nagagalit siya, ipinaalala nito sa kanya na pinutol niya ang lahat ng mahahalagang materyales ng halimaw. Ang realisasyong ito ay nagpataranta sa kanya habang ang mga bata ay gulat na nanunood, nagtataka kung gaano kalakas ang koponan ni Light para madaling talunin ang isang mabangis na halimaw. Matapos humingi ng tawad si Nemumu kay Light para sa kanyang pagkabigo, hinanap ng mga bata ang mga labi ng mantis at nakahanap ng isang perpektong buo na hiyas ng halimaw. Pinuri ni Gold ang kanilang swerte. Natutuwa sila na ang walang ingat na pag-atake ni Nemumu ay hindi nakabasag ng mahalagang materyal. Nang makita ang core, naisip ni Light na sapat na itong patunay para i-submit sa guild at mapataas ang kanilang ranggo. Samantala, tinanong ng mga bata si Light kung sila ay nasa A-rank party na sinusubukang pataasin ang kanilang ranggo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Light na sila ay F-rank talaga, na nagdulot sa buong grupo ng isang existential crisis. Pagkatapos, lumikha si Mia ng isang higanteng bula ng tubig gamit ang kanyang mahika upang tulungan ang koponan ni Light na linisin. Sinabi sa kanya ni Gold na ang kanyang makintab na baluti ay kasing liwanag ng dati. Kaya, lumapit si Light para maghugas ng kanyang maruruming kamay, hiniling niya sa iba pang mga bata na maghugas kasama niya. Nagpapasalamat sila sa kanilang maliit na regalo. Sinabi ng mga bata na hindi naman ito malaking bagay dahil iniligtas niya talaga ang kanilang mga buhay. Pagkatapos ay inalok nilang patuloyin si Light kasama nila sa gabi dahil dumidilim na. Ayaw ni Light na maging pabigat sa mga bata, ngunit isiniwalat ng kanilang pinuno na ang kanyang kapatid na si Mia ay sabik na matuto tungkol sa kanyang mga nakakabaliw na pamamaraan ng mahika. Nang makita ang kanyang sabik na hitsura, pumayag si Light na manatili at sumama sa kanila sa paligid ng apoy sa kampo para kumain ng hapunan. Sinabi ni Light kay Mia na ang kanyang mga magulang ay mga henyo na salamangkero, na sinasabing marami rin siyang talento sa mahika. Umiti siya, sinabing ang kanyang mga kakayahan ay hindi kasing kahanga-hanga ng mga voiceless spells. Nagtaka ang kanyang kapatid kung ang chantless casting ay talagang kahanga-hanga, kaya nagsimula siyang mag-geek tungkol sa 3 magkakaibang klase ng mahika. Ipinaliwanag niya na ang mga combat class spells tulad ng mga fire arrow ay ginagamit para sa mga single target,
habang ang mga tactical skills tulad ng firewall ay ginagamit para sa crowd control. Isiniwalat din niya na may mga strategic class spells na maaaring magkaroon ng pandaigdigang epekto. Gayunpaman, ang mga global spell ay nasa antas ng mga natural na sakuna. Kaya, kailangan ng ilang matataas na antas na salamangkero na sabay-sabay na mag-chant sa kanila para matagumpay na magamit ang mga ito. Ipinaliwanag niya na ang mga lahi tulad ng mga Dragonaut, Elves, at Demonkin ay madaling makapag-cast ng spell dahil sa kanilang likas na talento. Ngunit ang mga tao ay hindi gaanong pinagpala. Kaya naman iniisip niya na si Light ay isang world-class prodigy dahil kaya nitong mag-cast ng hindi binibigkas ang incantation, kahit na isa lamang siyang simpleng tao. Tumango si Gold, pinahahalagahan ang kanyang kaalaman, habang si Light ay nahihiyang tumawa sa kanyang papuri. Sa wakas, nang kumalma si Mia, sinabi ng kanyang kapatid na kahit ano pa man ang kanyang kapangyarihan, si Light ay tila isang mabait na tao. Para cheer up ang kanyang kapatid, sinabi niya rito na tiyak na magtatagumpay ito pagkatapos makapasok sa Duchess Magic Academy. Habang nahihiya si Mia, naging mausisa si Light tungkol sa Duchess dahil ito ang pinagsamang bansang nilikha ng lahat ng 9 na lahi. Naisip din ni Gold na si Mia ay tiyak na may talento kung makapasok siya sa pinakamahusay na paaralan ng mahika sa mundo. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na kahit nakapasok siya, hindi siya kailanman makapag-aral sa paaralan dahil ang kanilang mga magulang na nagbabayad ng kanyang matrikula ay namatay sa isang epidemya. Kaya, silang dalawa ang naiwan upang mag-alaga sa kanilang sarili at lumikha ng isang grupo ng pakikipagsapalaran kasama sina Gimre at Wardy upang kumita ng pera. Gayunpaman, umaasa siyang sa pamamagitan ng sapat na pera, kalaunan ay maipapadala niya si Mia upang mag-aral sa Duchess Academy at matupad ang kanyang mga pangarap. Dahil sa pakiramdam na siya ay isang pasanin, sinabihan ni Mia ang kanyang grupo na dahan-dahan lang sa halip na mag-focus ng husto sa kanya. Pinapanood ang magkapatid na nag-aalaga sa isa't isa, naalala ni Light ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sinabihan niya ang mga bata na magpatuloy dahil naniniwala siyang magtatagumpay sila gamit ang kanilang mga talento. Pinuri rin ni Light ang mga talento ni Mia, ngunit iniisip niya na nagiging mabait lang ito sa kanya. Gayunpaman, tiniyak niya rito na seryoso siya, at ang mga salita nito ay nagbigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa. Di nagtagal, tinanong ng pinuno ng grupo si Light kung bakit niya piniling maging isang adventurer, at sinimulang ikwento ni Light ang nangyari sa kanyang pamilya. Sinabi sa kanila ni Nemumo na ang sunog na kumitil sa buhay ng pamilya ni Light ay nag-iwan sa kanya ng mga marka ng paso, kaya sumama sila sa kanya para magpagamot. Ipinaliwanag ni Gold na siya at si Nemumo ay nakatanggap ng tulong mula sa pamilya ni Light, kaya naman tinutulungan nila siyang mabayaran ang kanilang utang. Habang natatapos ang malungkot na kwento ni Light, biglang naglaho ang masayang kapaligiran ng grupo para ibahin ang usapan. Nagtatakang tinanong ni Gimre kung kasal na sina Nemumo at Gold. Agad na tinanggihan ni Nemumo ang ideyang ito, sinabing walang paraan na magugustuhan niya ang isang narcissist na tulad ni Gold. Sumang-ayon si Gold, sinabing hindi rin niya ito gusto dahil mayroon itong katawan at ugali ng isang batang walang hiya. Sa pag-aakalang may pagkakataon siya, nag-propose si Gimre kay Nemumo, ngunit sinabi niya rito na ang puso niya ay kay Light. Sumigaw si Gold at sinabing magiging pinakamalaking pag-aaksaya sa mundo kung dudumihan niya ang kanilang master at nagpapatuloy sila sa pagtatalo buong gabi. Sa ibang lugar, pinatay ni Kito ang isang halimaw at pinuri siya ni Yonip. Gayunpaman, nagalit sa kanya si Kito, sinabing ang kanyang maalamat na espada, ang Grandius, ay ginawa para sa pagpatay ng mga bayani, hindi para sa pagpuksa ng damo. Para pakalmayan siya, ipinaalala sa kanya ng Dark Elf na kailangan niya ang mga sample mula sa mga halimaw na ito para sa kanyang pananaliksik sa paglampas sa limitasyon ng level. Nang makumpleto ang mga sample ng halimaw, naisip ni Yonip na oras na para simulan na nila ang pagkolekta ng mga sample mula sa sangkatauhan. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Light sa guild ng mga adventurer dala ang maraming resources na nakuha niya mula sa dungeon. Hinangaan ng receptionist si Light para sa mahahalagang materyales, at sinabi sa kanya ni Nemumo na ang kanyang master ay talagang karapat-dapat sa isang S+ rank para sa kanyang mga nagawa. Hindi pinansin ni Light ang kanyang labis na masigasig na katulong at hiniling sa receptionist na ihanda ang bayad para sa mga materyales. Kaya, sinabihan niya itong uminom ng tsaa habang naghihintay. Pagbalik nila mula sa guild, napansin ng mga katulong ni Light kung gaano nagbago ang saloobin ng guild. Habang naglalakad sila sa lungsod, lahat ng tao sa kalye ay nagbubulungan tungkol sa kanila, alam nilang natalo nila ang nakakatakot na Mantis.
Habang nasisiyahan si Light sa katanyagan na kanyang nakamit, isang grupo ng mga adventurer na nagtipon malapit sa dungeon ang nagtanong kung siya ay mula sa Black Motley. Ang pangalang ito ay nakalito kay Light, kaya ipinaliwanag ng mga adventurer na ang mga tao sa bayan ang nagbigay ng pangalang ito sa kanyang grupo. Agad na naharap si Nemumo sa kanila, iniisip na mayroon silang mga lihim na motibo. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng mga adventurer na wala silang masamang balak at nagpakilala bilang sina Suvailon at Gilbert. Gustong malaman ni Suvailon kung paano nakapasok ng malalim sa dungeon si Light at natalo ang Mantis. Ngunit nagduda si Gilbert kung totoo ang balita. Ikinagalit ito ni Nemumo, na itinutok ang kanyang punyal sa kanyang lalamunan at tinanong kung tinatawag ba nitong sinungaling ang kanyang master. Upang pakalmayan siya, ipinaliwanag ni Suvailon na sinusubukan lamang nilang mag-cheer para sa kanila. Nalito si Light, kaya ipinaliwanag niya na ang sangkatauhan ay nagkaroon ng pag-asa matapos makita ang isang malakas na grupo mula sa kanilang panig. Habang ipinapaliwanag niya ito, tinawag siya ng grupo ni Suvailon para sumama, kaya umalis siya para pumila kasama nila. Malapit doon, nagalit ang mga manlalakbay mula sa ibang lahi, inakala nilang naghihinala lang ang mga tao dahil sa pagkakaroon ng pag-asa. Nang mapansin ni Nemumo ang mababang tingin nila sa kanila, sinabi ni Gold na patatahimikin na lang nila sila at dagdagan pa ang resulta. Nang pagkakataon na ng party ni Light, pumasok sila sa dungeon at naisip ni Gold na dumiretso sila sa ikalimang palapag. Gayunpaman, nakita nila ang grupo ni Mia habang lumilipad. Kaya, bumaba sila para tingnan sila. Natuwa silang makita sila. Itinulak siya ng kapatid ni Mia sa harap, sinasabing may ipapakita siya kay Light. Nag-aalangan, binigyan niya si Light ng kakaibang cream, ipinaliwanag na ginawa niya ito para sa mga paso nito. Naisip niya na kahit hindi nito mapagagaling ang mga peklat ng paso, makakatulong ito sa kanya sa sakit. Pinag-isipan ito ni Light. Kaya, naisip ni Mia na ayaw niya sa regalo niya. Gayunpaman, tinanggap niya ito nang nakangiti at nagpas siyang suklian ang pabor. Nag-summon si Light ng isang card mula sa kanyang gacha, na naging isang magandang pulse arrows. Inalok niya ito sa kanya, ngunit nag-alangan siyang tanggapin ito. Dahil sa kaunting paghihikayat, sa wakas ay isinuot niya ang pulse arrows sa kanyang mga kamay, nasiyahan sa ganda nito, na sinasabing pahahalagahan niya ang regalo nito magpakailanman. Nagpasalamat si Mia kay Light nang nakangiti bago umalis ang kanyang grupo. Nang gabing iyon, tinanong ni Nemumo si Light kung magandang ideya ba na bigyan si Mia ng pulse arrows ng kahilingan na nasa ranggo ng SSR. Sinabi sa kanya ni Gold na ang pulse arrows ng kahilingan ay maaaring matupad ang kahilingan ng isang tao kung nais nila ito ng sapat. Sa tingin niya, tama ang ginawa ni Light sa pagbabalik ng pabor sa dalaga, at napagtanto ni Nemumo na hindi lahat ng bagay ay tungkol sa material na halaga. Nang marating ng grupo ni Light ang ikalimang palapag na nababalutan ng nyebe, napansin nila na kakaunti ang tao roon. Naisip ni Gold na ang tahimik na palapag ay mainam para itago ang kanilang presensya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Nemumo na ang kanyang nakasisilaw na gintong baluti ay hindi nakakatulong. Paglingon, ipinaalala sa kanila ni Light na kailangan nilang manghuli ng mga yeti. Matapos silang iwan sa kanilang gawain, nag-teleport siya pabalik sa bahay. Pagbalik niya, sinalubong siya ng 4 na tapat na katulong sa palasyo. Dinala ni May si Light para uminom ng tsaa at tinanong kung kumusta ang kanyang pakikipagsapalaran. Sinabi niya rito na maayos ang lahat at tinanong tungkol sa mga paghahanda ng katulong para sa kanilang huling digmaan. Sinabi sa kanya ni Ellie na malapit na silang matapos, kaya napaisip si Light kung kailangan na ba niyang umuwi. Sinabihan niya ang mga babae na gamitin ang anumang resources na kailangan nila at ipagpatuloy ang kanilang mga trabaho. Ngunit tinanong siya ni Nazuna kung ano ang dapat niyang maging espesyal na misyon. Dahil alam niyang masyadong hangal siya para magtiwala sa isang komplikadong plano, sinabihan siya ni Light na bantayan na lang ang kastilyo hanggang sa dumating ang kanyang oras. Dahil sabik na sa kanyang pagkakataon na mag-ambag, sinabihan ni Mizuna si Ellie na tapusin agad ang kanyang trabaho dahil hindi siya makakakilos kasama siya. Nang halos tapos na ang paghahanda, humigop si Light ng kanyang tsaa, inaabangan ang pagsira kay Sasha. Samantala, ang grupo ni Suon ay natulog sa ikatlong palapag ng dungeon sa gabi. Tinanong ni Suvailon si Gilbert kung ano ang iniisip niya tungkol sa mga chismis sa likod ni Light. Kaya sinabi ni Gilbert na hindi siya ganoon kalakas. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Suvailon na kasama nila si Mia bilang saksi. Kaya posible na si Light ay isang reinkarnasyon ng isang makapangyarihang bayani.
Ang pag-iisip ng isang bayaning tao na babalik sa mundo at mangunguna sa kanilang lahi patungo sa tagumpay ay nagbibigay sa kanilang dalawa ng pag-asa. Pagkatapos ay umalis si Suveylan upang gumamit ng banyo sa kagubatan. Pagbalik niya, tinawag niya si Gilbert, ngunit natagpuan niya ang pugot na ulo ng kanyang kaibigan na nakahandusay sa lupa. Natagpuan niya si Quito na nakatayo roon ng naiinip, galit dahil natagalan si Suveylan bago bumalik. Nang mapagtanto ni Suveylan na namatay ang kanyang mga tauhan ng walang laban, inisip ni Suveylan na wala na siyang pagkakataong mabuhay laban sa makapangyarihang elf. Samantala, inapakan ni Quito ang ulo ni Gilbert, sinusubukang kutsain si Suveylan para magalit. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Suveylan at gumamit ng smoke grenade para makatakas. Habang tumatakbo palayo, inakala niyang hindi siya nakikita ng elf para gamitin ang kanyang mahika, ngunit kahit papaano ay nakita siya ni Quito sa usok, lumilipad gamit ang isang magic spell. Madali niyang napatumba si Suveylan gamit ang isang atake, na labis na ikinagulat ng lalaki nang mapansin ni Suveylan ang elf na lumilipad gamit ang kanyang spell. Pinabagsak siya ni Yannick gamit ang kanyang pamalo. Pinagalitan niya si Quito dahil sa pagpatay sa lahat ng tao dahil kailangan niya ng mga buhay na tao para sa kanyang mga eksperimento. Iniisip ni Quito na sapat na ang isang tao, ngunit sinabi ni Yannick na kailangan niya ng higit pa dahil ang kanyang mga eksperimento ay maaaring laging magresulta sa pagkabigo. Umisi ang malupit na dark elf ng may pagkabaliw, iniisip na ang mga tao ay mga walang kwentang peste lamang na karapat-dapat maging pakain para sa kanyang mga baluktot na eksperimento. Diyan nagtatapos ang episode 5. Mag-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod. Salamat sa panunood.